promises, Lord, that you will be with us and that nothing can stand against us, Lord. And today, God, as we worship your name, God, Lord, we will see only victory, God, in all our battles, Lord Jesus, for you are with us, Lord. Hallelujah. Oh, we declare Jesus. Oh, the weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, declare it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, battle belongs to you, God. Oh, it's power in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Every walk he wages, he will win. Oh, God, I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Come on, declare it. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, God, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, we will worship you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take, Lord, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, declare it to Jesus today. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. God, turn it around. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Anumang oras po kayong nanonood sa man pong panig ng mundo, gusto ko po kayong batiin ng isa pong pinagpalang araw po ng linggo. Alam niyo na po ang kasunod natin dyan. I hope that you are all doing well. Kagaya po ng lagi ko po sa inyong pinapaalala, anuman po ang ating mga pinagdadaanan sa mga yugtupong ito ng ating buhay, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. And today, I am so glad and I am so privileged na umpisahan po. Meron po tayo today, by the way, today kasi is first Sunday of May. At ito pong first Sunday of May, alam niyo naman po, pag first Sunday, nag-i-introduce po tayo ng ating pong brand new series. And today, we have a brand new series for the month of May entitled Give and Take. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Give and take. Yan po ang ating series for the whole month of May. Bakit napaka-importante tayo ay tumulong at napaka-importante ring malaman natin na why helping others drives our success. Ibig sabihin, nagiging successful pala rin ang isang tao or successful ang isang tao na mahilig tumulong. Kaya napakaganda nitong series na ito, Give and Take. Mas pag-uusapan po natin sa buong buwan na ito kung paano tayo makakatulong sa ibang tao na magdadrive, na magkukos ng ating pong success sa Christian living. And I believe hindi lamang po ito Christian living, kundi sa atin pong mga kanya-kanya pong mga gustong marating sa buhay as long as ito po ay nakaka-glorify sa ating pong Panginoon. Now, let me tell you this. Christianity is a practice, not a declaration. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Practice. Ang Christianity po ay isa pong practice, hindi po ito declaration. Yan po ay isang declaration o isang statement na dapat hindi po natin nakakalimutan. I remember, meron pong isa pong article yung patungkol po sa what is a practicing Christian. Ito po ay isinulat po ni Greg Aikens sa linkedin.com and it was published noong August 12, 2020. Now, sabi po niya doon sa kanya pong article, what struck me was a definition used by the researchers. Stop po muna tayo dyan. Para mas magets din yung ibig ko sabihin, bibigay ko sa inyo yung context, explain ko po sa inyo. Sabi niya, what struck me was a definition used by the researchers. Ano ibig sabihin nun? Kasi po, si Greg Aikens, ang kwento po niyan, meron po siyang sinamahang isang webinar kasi it was a time na kung saan during pandemic pa po ito. Meron po siyang tinake na isang webinar na ito po ay sponsored ng isang well-known Christian polling organization. So meron po silang mga polls, meron po mga tanong para po makita yung isang statistics na gusto nilang maipresent. Now, ang topic daw po dun sa webinar na yun ay yung state of the church in the US. Ano daw po ang kalagayan ng mga evangelical churches sa Amerika pagdating po sa pinagdadaanan na coronavirus. Now, according daw dun sa mga presenter, sa mga researchers, yung COVID-19 daw ay in-accelerate niya talaga yung kung ano meron sa society. Ibig sabihin, psychologically, socially, financially, meron pong naging malaking impact ito sa marami pong tao. Ganon din daw po pagdating sa tinatawag nating Christianity. Ganon din daw po pagdating sa simbahan. Now, itong data na ito, present nila na ano daw po yung mga pangyayari pagdating sa church nung panahon ng pandemic. At data, meron daw po silang present na data na nag-authenticate na marami daw pong nagbago pagdating po sa Kristyanismo, lalong-lalo na during pandemic. At karamihan ng kanila pong mga in-interview, mostly sabi nila mga Christians, and the data was presented to authenticate the claims was based on extensive research. Nag-research po sila among practicing Christians, whether ito ay Christian leaders or non-Christian leaders. Now, sabi niya, kaya niya nasabi yan, what struck me was a definition used by the researchers. Yan po, sa unang statement niya, na-struck daw siya. Why? Sabi nila, people were identified as practicing Christians. Doon daw po, according daw po doon sa
sa kanilang research na kanilang present, in-identify daw po nila ito as practicing Christians. Listen to this, who attend church services at least once a month. Uma-attend daw po itong mga practicing Christians once a month. Kaya nagtataka itong si Greg Aikins, paano mo nasabing practicing Christian o nagpa-practice ng Christianity kung once a month lang uma-attend? Merong 4 na linggo sa loob ng isang buwan o yung iba 5 beses. I was reminded of an analogy. Sabi niya po dyan sa kanyang article, I was reminded of an analogy I heard when I was young, nung siya ay bata. Sabi niya, just because you live in a garage doesn't make you a car. Hindi daw porkit ikaw ay tumira sa garahe, ikaw na ay matatawag na kotse. Neither does simply sitting on a seat in a church building make you a Christian. Hindi daw po porkit umupo ka sa upuan sa loob ng church building, Christian ka na agad. So hindi pala hindi porkit umaating ka once a month, twice a month, thrice a month, o every week, nagiging Christian ka na o Christian ka na. Hindi pala porkit nagsasabi kang Christian, Christian ka na. Yun ang ibig sabihin niya. Now, according to the theologian and historian na si Luke, nandiyan na po yan, who wrote the book of Acts, the designation Christian was first used of disciples is in the city of Antioch in Syria. Sa Acts chapter 11 verse 26. The significance of this term being applied to followers of Jesus by the average person in Antioch. So ibig sabihin, dinescribe daw po kung paano nagpa-practice talaga ang mga Christians o kung paano pinapractice ng mga disciples noong unang panahon ang Christianity. Now, napaka-importante na malaman natin that God wants us to be successful in our Christian life. Kaya hindi po natin dapat baliwalain yung ating pag-uusapan ngayon. Now, ang malaking katanungan, paano ba natin pinapractice yung tinatawag po nating Christianity? Paano ko ipapractice yung Christianity sa aking school? Paano ko ipapractice ang Christianity sa career? Paano ko ipapractice ang Christianity sa business? Paano ko ipapractice yung aking pagiging Christian sa family? Paano ko ipapractice ang Christianity sa aking mga pangarap, sa aking relationship, at sa aking mga nakakasalamuha? Now, samahan niyo po ako, basahin po natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng authentic Christianity. Ano pa talaga ang ebidensya na ang isang tao ay tunay na Christian? Let's read Acts chapter 11, verse 19 hanggang 30. Sabi po ng verse 19, now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen, noong una pong panahon, si Stephen po, yung pinakauna pong Christian martyr, was stoned to death. At siya po ay na-persecute. Sa pamamagitan po ng kanyang persecution, marami pong mga Christian ang nagkalat po. Hindi lamang po sa Jerusalem, kundi lumabas po sila sa Jerusalem. Traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to the Jews. Verse 20, some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Napakagandang pag-usapan ito sapagkat ito yung panahon na kung saan yung mga Christians were really persecuted because of their faith. And instead of being silent, sila po ay nag-preach pa ng salita ng ating Panginoon. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Verse 22, news of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Verse 24, he was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Verse 25, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for the whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Verse 27, during this time, some prophets came down to Jerusalem to Antioch. Verse 28,
One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. Verse 29, the disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. Pwede po bang magkaroon tayo ng virtual clap? Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang pong salita. Now, ito po yung context na ito, binanggit ko na kanina, nagkaroon ng matinding persecution, but instead of being silent, sila po ay kumalat at nag-spread palalo ang word of God. At alam nyo ba na mas maraming salita na disciple sa Bible instead of salitang Christian? 3 times lamang po binanggit ang word na Christian sa Bible. Nasa Acts 11:26 and then sa 1 Peter chapter 4. At dito sa text natin, yung pinakaunang binanggit ito. Ano kaya ang mga napansin ng mga tao nung unang panahon dito sa mga followers ni Christ, sa mga disciples, na dapat mapansin din natin o mapansin ng mga tao sa paligid natin? Pakinggan mabuti. Let me just repeat it. Ano kaya yung mga nakita nung unang panahon na mga tao sa mga Christians? Para sabihin nilang ito mga follower to ni Christ, na dapat pong makita rin na mga tao ngayon sa paligid, yung classmate mo, kapitbahay mo, nanay, tatay mo, ano kaya yung dapat nilang makita para masabing Christian ito? Reminder, ito pong mga makikita na pag-aaralan natin po ngayon o yung mga pag-aaralan natin ngayon ay hindi po dahilan para ikaw ay maging Christian o maligtas. Kundi ito po yung mga epekto ng isang tunay na Christian o ito yung dapat ginagawa ng isang tunay na naligtas. Today, join me or tonight, this afternoon, join me in our topic entitled Practicing Christian. How to practice authentic Christianity. Paano ko makikita o paano ko i-practice? Paano ko ba i-practice yung tunay na Kristyanismo? Kasi marami na pong nagsasabi na Christian sila, pero ang tanong, paano ko malalaman kung Christian sila? Ulitin ko, sabi kanina ng isang article, going to church, sitting in a church, o sitting in the seat of a church building doesn't make you a Christian. Posting a Bible verse doesn't make you a Christian. Ano yung mga pag-uusapan natin ngayon? Ano yung mga how to practice authentic Christianity? Simulan po natin ulit. Verse 19. Now, those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to the Jews. Pakitype sa comment section, telling. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak. Pakitype po sa comment section, speak. Telling them the good news. Pakitype sa comment section, good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. How to practice authentic Christianity? Number 1, win the lost. Pakitype po sa comment section kung mabilis po kayo mag-type, win the lost. If you want to experience yung tunay pong Kristyanismo, kung gusto mong maranasan, kung gusto mong i-practice, paano ba yung tunay na Kristyanismo? You must win the lost. Ang isang tunay po na Christian ay marunong umakay ng mga wala pa pong relationship kay Lord. Ang isang tunay na Christian ay marunong umakay, marunong magdala ng isang tao, dalhin siya sa paanan ng Panginoong Hesus. Yan ang tunay na Christian. First, anong ginagawa ng paano ba mag-win ng isang lost? Number 1, share the good news with passion. Pwede bang pakitype natin sa comment section, with passion? Yung una po, sabi po ng verse 19, una pong binigyan nila ng mensahe, yung mga Hudyo. Sabi ng verse 19, telling the message only to the Jews. Abay, una, binahagian muna nila ng mabuting balita yung atin pong mga kababayan o yung kanila mga kababayan, yung kanila mga kamag-anak at ang kanila mga kapamilya, yung kanila mga kalahi. Yan. Pangalawa po, ang kanila po mga binahagian yung mga Gentiles. Ito po, sabi po ng verse 20, they and began to speak to Greeks also.
Ito naman yung mga hindi nila kaano-ano, hindi nila kalahi, hindi nila kamag-anak, pero alam nila na kinakailangan ng salita ng ating Panginoon o kinakailangan ng kaligtasan. Ano ba ibig sabihin nito sa point number 1? Share the good news with passion. By the way, ano ba ang good news? Ang good news, ito yung life, death, burial, and resurrection ni Christ. Dito po natin makikita sa good news na tayo po ay mahal ng Diyos, ngunit tayo ay nagkasala. At dahil tayo ay nagkasala, nararapat lang pong mawalay tayo sa ating Panginoon Diyos. At dahil nawalay tayo sa ating Panginoon Diyos, wala tayong karapatang pumasok sa langit dahil tayo ay makasalanan. Our good works cannot save us. That is why it is very important for us to put our faith in the finished work of Jesus. At ang mga tao po na papasok sa langit at makakaranas ng kalangitan o ng tahanan ng Ama ay ang mga tao lamang po na nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang gospel. So ibig sabihin, ibinahagi nila ang salita ng Diyos o mabuting balita anumang uri ng tao o rehilihiyon man ang kanilang nakakasalamuha. Ibinahagi nila ang mabuting balita ng Diyos kahit iba ang kanilang relihiyon o kahit yung mga taong hindi seryoso sa Diyos. Ibinahagi nila yung salita ng Diyos sa mga relihiyoso at sa mga taong walang religion. Alam niyo, napaka-importante pong matutunan natin dito na kahit na po sino po ang ating mga nakakasama sa school, sa trabaho, sa negosyo, as long as sila po ay wala pa pong relationship sa ating Panginoon, perhaps may religion pero walang personal relationship sa ating Panginoon, nararapat lang po na bahagian natin sila ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ito yung katotohanan sa loob po ng isang simbahan o ng isang local church. Sabi po ni Dr. Tom Rainer ng kanyang book na The Unchurched Next Door. Sabi niya, only 2% of church members invite an unchurched person to church. Sabi niya, 2% lamang po ng membership ng isang simbahan, ng isang local church, ang nag-i-invite ng isang hindi pa nakakapag-church sa kanyang simbahan. Yung 98% of the churchgoers daw, yung mga uma-attend sa church, 98% daw nun, hindi po nag-extend ng invitation sa loob ng isang taon. Kaya napaka-importanteng matutunan natin dito, kung ikaw ay churchgoer, physical, I encourage you and I challenge you to invite a person. Invite your classmate, invite your schoolmate, invite your friends, your family, your father, your mother. O ikaw naman ay nasa online at ikaw ay attender o ikaw ay talagang online churchgoer ngayon, ini-encourage po kita na mag-tag, mag-invite, i-share itong ating live every Sunday para makapag-invite po tayo ng mga tao. Bakit napaka-importanteng mag-invite? Alam naman natin kasi na napakabigat po ng parusa sa mga taong wala pa si Jesus Christ sa kanilang buhay. Alam natin yan that they will all perish in hell. Hindi dapat natin hayaan basta-basta na mapunta na lamang sa impyerno yung mga tao na hindi man lang tayo nakakapag-effort. Kaya minsan nagkakaroon na tayo ng boredom, bored na tayo sa church. Ayoko na sa church, naboboard ako, nakakatamad. Pero ang tanong, have you invited someone? If you want to experience and practice genuine, authentic Christianity, invite. Sabi po ni Todd McCollum, evangelism is the cure to the disease of the church boredom. Meron pong sakit ang simbahan, bored na ang church. Kasi may marami pong mga churches, marami pong mga life groups ang hindi na po nag-e-evangelize. What is evangelism? Evangelism is simply means sharing the good news. Pakitype nga sa comment section, I'm a Christian. Thank you. Pangalawa, pakitype sa comment section, I am a follower of Christ. If you're a follower of Christ, listen to this. Sabi ni Elton Trueblood, evangelism is not a professional job for a few trained men, but it is instead the unrelenting responsibility of every person who belongs to the company of Jesus. Ang evangelism daw po, yung pag-share ng gospel,
Hindi lamang daw po ito para sa mga few trained men. Hindi lamang to para sa pastor. Hindi lamang ito gawain para sa mga leaders. Hindi. Ito po ay responsibilidad ng kada tao na nagsasabing ako ay Kristiyano o ako ay tagasunod ni Kristo. That is why we need to share the good news with passion. Pangalawa po, we need to share the good news with power. Pakitype sa comment section, power. Sabi ng verse 21, the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Ang sabi po ng verse 21 din, ulitin ko sa easy version, the Lord God helped this man with His power. Very many people believed their message and they trusted in the Lord Jesus. Na gusto ko pong bigyan niyo po ng pansin, ito pong salitang power. Sabi ng Bible sa verse 21, the Lord helped this man with His power. Kaya every time po na nagsishare tayo, wag nating isipin na tayo ang magko-convert sa tao. Wag nating isipin na sa sarili nating lakas kaya sila sasama sa atin. No. Yes, pwede ka mag-invite, pwede mo silang pakainin, pwede mo silang treat after ng service. But listen to this, it is the power of the Holy Spirit that will change them. Ang pinakamatindi po kasinungalingan po pagdating sa pag-i-invite at pagdating po sa pag-share ng Word of God is yung pagtitiwala po sa ating sariling kakayahan. So do not rely on your own strength. Do not rely on your own understanding. Sa school, sa career, sa business, sa family, sa health, sa iyong mga pangarap, lagi niyo pong tatandaan, huwag kang magre-rely sa iyong sa sariling kakayahan. Yes, God is blessing you with knowledge. Yes, God is blessing you with wisdom. But at the end of the day, we should rely on God's power. Simple lang ay ibig sabihin nito, nababawasan ang pagpunta ng maraming tao sa impyerno kung ibabahagi natin ang salita po ng ating Panginoon. Nang sabi po ni Oswald J. Smith, oh my friends, we are loaded with countless church activities while the real work of the church, that of evangelizing and winning the lost, is almost entirely neglected. Ang dami po natin, loaded tayo ng mga church activities, gawa pa yan, loaded tayo ng gawain sa trabaho, sa eskwelahan, sa career, family gathering, ang dami pa nating mga extracurricular activities, nagka-girlfriend ka pa, nagka-negosyo ka pa, tapos nagpupurso ka pa ng mga pangarap mo. Pero sabi ni Oswald J. Smith, we are loaded with countless of church activities. Dinagdagan ko lang din, hindi lang church activities, kundi yung mga personal activities natin. Tapos nakakalungkot yung real work of the church. Yung tunay na trabaho ng simbahan na mag-evangelize at mag-win ng lost ay nakakalimutan po natin. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, minsan ka ring inabot. At some point of your lives, someone reach you out. At some point of your lives, may nag-invite sa iyo, may nag-share sa iyo, may nagbahagi sa iyo ng mabuting balita. Now, if you're a Christian, ikaw naman ang ngayon ang umabot sa kanila. Minsan ka ring inakay, ikaw naman ngayon ang umakay sa kanila. Ikaw, minsan ka nang in-invite, ikaw naman ang mag-invite sa iyo. Dinidisciple ka ngayon, baka naman pwede ka nang mag-disciple ng ibang tao ngayon. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God, how to practice authentic Christianity, win the lost. Pangalawa po is build the found. Pakitype nga sa comment section, build the found. Kanina po, if you want to experience and practice authentic, yung totoong Kristyanismo, kinakailangan nagre-reach out ka ng mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Kasi may nag-reach out din sa'yo, may nag-invite din sa'yo. So mag-reach out ka rin, mag-invite ka rin ng iba. Now, pangalawa, sa mga naligtas na, sa mga nasa loob na ng church, sa mga totoong follower na ni Christ, if you want to practice authentic Christianity, you must not only win the lost, you must also build the found. Ibig sabihin, i-build, i-groom, i-train, i-disciple natin yung mga nasa loob na ng life group, yung mga nasa loob ng ating local church. Now, ang tanong,
how to build the found. Number one, encourage them. Pakitype nga sa comment section, encourage them. Now, tingnan nyo saglit. Sabi ng verse 22, di ang dami daw sineshare ng mga disciples na to. Yung mga Gentiles, sineshare nila, pati mga Hudyo, sineshare nila. Kaya sabi ng verse 22, news of this reached the ears of the church at Jerusalem. Nandito po kasi yung kanilang pinaka-headquarters ng mga panahong ito. And they sent Barnabas to Antioch. Sabi po ng verse 23, when he arrived and saw the evidence of the grace of God, ibig sabihin yung ebidensya na marami talagang nako-convert, marami pong sumusunod kay Lord, maraming naboborn again. Sabi nila, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Si Barnabas, pinadala sa Antioch at nakita niya ang daming ang nakakakilala kay Lord. Nakakatuwa, parang ganito, ang daming nasisilang, ang cute-cute, ang daming baby. Listen, ang church ay hindi lamang po akayan, ito rin po ay palakasan. Pakitype sa comment section, palakasan. Dapat po nating sundin yung example po ni Barnabas. Si Barnabas po yung pinatutungkulan dito ng sumulat ng Book of Acts na si Dr. Luke. Ito yung mga practical applications na pwede nating makita sa section na ito sa verse 22, 23, and 24. Una, sulat niyo po, wala po yan sa PowerPoint. I-type niyo sa comment section. Una, be present. Like Barnabas, dapat maging present tayo, maging attentive tayo sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. We need to stay connected with them sa mga in-invite mo, sa mga dinidisciple mo, sa mga fina-follow up mo. You need to stay connected with them. Stay connected with your family. Yung iba naman sa atin na born again lang, maglalayas na, ayaw na daw niya sa bahay nila. Hindi. Kaya ka nga naging Christian sa loob ng pamilya mo na hindi pa mga believers, para maging believer din sila. So stay connected with them. Be aware of what's happening in their lives, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, sa ating mga kapatid. Aware ba tayo sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid? Aware ba tayo sa pangangailangan ng ating mga leaders? Hindi, leader na yan eh. Aware ba tayo sa pangangailangan ng ating pastor? Hindi, pastor na yan eh. You see, hindi porkit pastor wala ng pangangailangan at hindi porkit mayaman na yung iba. Huwag nang bibigyan yan, mayaman yan eh. Listen, no one is too rich to receive and no one is too poor to give. Hindi porkit mahirap ka, wala ka ng kakayahan na magbigay. Meron. Hindi porkit naman mayaman ka, wala ka ng karapatang tumanggap. Be present like Barnabas. Pangalawa, we must recognize God's work. Kapag nakikita natin yung ebidensya ng pagkilos ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid, i-acknowledge natin ito, purihin ng Panginoon. I-celebrate natin yung mga spiritual growth ng ating po mga kapatid, yung kanila mga napagtagumpayan. Dati hindi ako makaipon dahil sa tinuturo ng salita ng Diyos na mag-ipon, magbigay. Nakaipon ako. Sa mga dati pong hindi sinisipagan ng pag-aaral, ngayon dahil naniniwala ako lahat ng dapat kong gawin, inaalay ko kay Lord, sinipagan ko sa school. Let us celebrate this. Yung iba sa atin dati, hindi ko alam ang konsepto ng pagpapakasal, hindi ko alam ang konsepto ng pakikipagrelasyon sa opposite sex. Ngayon, alam ko na. Mag-express tayo ng joy and affirmation sa kanila. Encourage natin na mag-commit sila. Tignan nyo, sabi sa Bible, sabi sa verse 23, he was glad and encouraged them to remain true. Sabi ng verse 23, pakitype sa comment section, remain true. Ibig sabihin, maging committed ka kay Lord no matter what. Sa dinami-dami po ng pagdadaan ng problema ng mga early Christians, nakita na natin yan. Maraming lumayo pero marami ring nanatili. Ganon din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. We must remain true sa lahat po ng mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, whether sa finances, sa health, sa relationship. Wag na wag mong bibitawan. Sabi ng Bible, remain true. Be committed. Maging totoo ka, maging tapat ka sa ating Panginoon. At hindi lang yun, encourage din ni Barnabas ang mga tao na maging role model. Bakit? Even si Barnabas, he was a good person, full of the Holy Spirit and faith. Ganon din po sa atin. Ipakita natin, nai-encourage yung mga kapwa nating mga Christian kapag ka nagpapatuloy po tayo at nagbibigay tayo ng example sa iba ng pagiging Christian. Tandaan nyo po, ang pagiging Christian,
hindi natin kino-compare yung ating pamumuhay sa ibang Christian. Kasi yung ibang Christian hindi perfect at yung ibang Christian may mga dinidil pa rin si Lord sa kanila na mga weaknesses. Kaya hindi porkit kilala yung isang Christian, ginagaya namin to kasi siya ganito eh. Ginagaya ko yung pananamit ng isang Christian kahit halos subad na, Christian naman daw siya eh. Hindi po ganun. We must base our lifestyle not on other Christians. Yes, may inspire tayo sa kanila. Yes, pwede nating sundan yung mga mabubuting mga ginawa nila. But we must base our Christian faith or our Christian lifestyle not on other Christians, but on the Word of God. Pangalawa, hindi lamang natin sila dapat i-encourage yung ating mga kapatid, we must also equip them. Pakitype po sa comment section, equip. Sabi ng Bible, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Sabi ng verse 26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Sa loob ng isang taon, lagi nilang kasama yung hindi church building kasi ang church hindi po yan building. Ang church po yung tao. Ecclesia ang ibig sabihin ng church sa Griego, ang ibig sabihin the called out ones. Hindi po building ang church. Ang church po ay tao. And thought great, sabi so for a whole year, Barnabas and Saul met with that people, the church, and thought great numbers of people, tinuruan nila, and the disciples were called Christians first in Antioch. Alam niyo po, ang mga totoong Christian, nagbibuild, nag-i-equip, tinitrain. Ang pagbibuild ay kailangan po ng tiyaga. Hindi po madaling mag-disciple. I've been discipling people for 15 years now. And masasabi ko po na hindi po ganun kadali. It takes a lot of self-denial. It takes a lot of grace. It takes a lot of strength. It takes a lot of sacrifices for you to disciple and build other Christians by God's grace. Why? Kasi yung tao po, may kanya-kanya po tayong perspective, may kanya-kanya po tayong mga pinaniniwalaan, may kanya-kanya po tayong behavior, attitudes, at may kanya-kanya po tayong mga pinanggalingan ng mga pamilya na hindi natin basta-basta madidikta sila na ganito, magbago ka. Hindi po ganun kadali. Kaya hindi ako magtataka for a whole year, isang taon binabadan, tinrain ni Paul and ni Barnabas ang mga church dito sa Antioch. Trabaho ng isang tunay na Christian ang magpalakas ng kanyang kapatid sa pananampalataya at hindi magwasak at magpahina. Ulitin ko, trabaho ng isang tunay na Christian ang magpalakas ng kapatid sa pananampalataya at hindi magwasak at magpahina. Tandaan mo, kapatid natin sa pananampalataya, hindi dapat pinapahina, dapat pinalalakas. Hindi dapat winawasak, dapat lalong tinutulungan. Kapag bumagsak, nagkasala, tulungan, huwag ipahiya. As soon as possible, find a brother or sister. O practical application after this. O humanap ka ng isang ka-brother mo. Humanap ka ng sister o ka-life group mo na pwede mong i-build up para manatili siya at maglingkod kay Lord. I-encourage mo siya. Magbigay ka ng time. Ibigay mo yung talent mo. Ano bang problema? Class, a life group. Ano bang problema mo? Baka pwede kitang tulungan. Minsan nakala natin, pera lang. Pwede naman yun. Pero hindi. Pwede ka magbigay ng time. Pwede mong i-share yung talent mo. Tulungan kita sa assignment mo. Tulungan kita dyan sa bahay nyo. Tulungan kita maglinis. Time, talent, and treasure. Encourage natin yung ating mga kapatid, yung ating mga brothers and sisters in Christ na pumasok sa discipleship journey. Dito po sa ating local church, dito po sa Amazing of Marikina Campus, meron po tayong discipleship journey. At meron po tayong mga right start, tamang simula. Kapag ikaw ay talagang gustong sumunod kay Lord, in-accept mo si Lord sa buhay mo bilang Lord and Savior, meron po tayong tinatawag na right start. Ito po yung mga lesson na tinuturuan tayo kung paano magsimula ng tama sa pagiging isang Christian. Tapos may life start din po tayo, paano ma-realize o paano hakbangan yung aking new beginnings. May life retreat po tayo sa darating pong July. Yung iba po sa atin, sino dito nag-undergo na ng lifestyle class? Sino dito mag-SOD1 na? School of Discipleship 1, School of Discipleship 2, School of Discipleship 3. And meron po tayong mga monthly ignites. Don't you ever miss our monthly ignites. Diyan po kasi natin ini-encourage at ini-equip ang bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God.
Ano po yung una? Win the lost, build the found. Pangatlo po, sabi ng verse 27, during this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. Meron daw mga propeta na nag-travel mula Jerusalem papunta pong Antioch. So basically, pwede rin po nating sabihin na hindi lamang po sa Old Testament may mga prophets. Even sa New Testament, meron pa pong mga nag-i-exist na prophets. During this time, some prophets traveled from Jerusalem to Antioch. One of these men was called Agabus, ang pangalan ng isang propetang ito. The Holy Spirit gave him a message from God. Binigyan daw siya ng mensahe ng banal na espiritu mula sa Diyos. He stood up and he said to the people there, soon people will be very hungry all over the world because there will be no food. Uy, matinding tagutom. At nangyari daw yun sa panahon ni Claudius na nagro-rule nung mga panahon nila. He ruled the Roman world. Si Claudius po, nag-rule po yan from AD 41 to 54. May matinding taggutom at nangyari po ito sa Judea noong AD 46. Ano pwede po nating matutunan? How to practice authentic. How to practice or experience authentic Christianity. Point number 1, win the lost. Pangalawa, build the found. Pangatlo, help the church. Pwede po bang i-type sa comment section? Help the church. Come on, type nyo po sa ating comment section. Help the church. Tulungan natin ang ating simbahan. Tulungan ang mga tao sa simbahan. Bakit? Paki-type sa comment section, bakit? Come on, ask me why. Type sa comment section, bakit? Number 1, because giving as Christian, kung Christian ka talaga, sinasabi mong Christian ka, follower ka ni Christ, dapat maunawaan mo to. Ito dapat ang pinapractice mo. Ito dapat ang ginagawa mo. Ito dapat ang ma-experience mo. Yung pagbibigay. Number 1, why? Because giving is everyone's responsibility. Sabi po ng verse 29, each of them decided how much of their own money, pakitype sa comment section, own money, how much of their own money they could give. O sino dito ang may pera? Whether ikaw ay estudyante, own money mo na yan, pag binigay na ng nanay mo na yan sa'yo, meron ka ng allowance, negosyante ka, ikaw ay Christian na career man and woman, or agency owner, o ikaw ay freelancer, o ikaw ay merong virtual assistant ka, o ikaw ay merong coffee shop, o ikaw ay merong car-rental business, lahat po tayo may pera. Ayun ang tanong, sino dito handang mag-share ng kanyang pera sa church? Sabi ng Bible, the disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living in Judea. Dahil may matindi pong taggutom, dahil may pangangailangan ng simbahan, merong dapat nagbibigay. Responsibilidad ng lahat ng church. Nagbigay ang mga believers in Antioch na mag-contribute para makapagbigay busa sa Judea, sa southern part po ng Israel. Listen, ang pagbibigay po ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Ang pagbibigay po is a shared responsibility for every member of the church. Kung ikaw ay part ka ng church, part ka ng life group, shared responsibility. Responsibilidad mong magbigay. Ang mga disciples dati, hindi sakim at madamot. Kahit konti lang nagbibigay sila. Kung ikaw ay estudyante, hindi excuse na, kasi wala akong trabaho, meron kang pera. Alam mo, iba sa atin, nakakabili ng mga tag 10,000, 5,000 na mga concert ng mga K-pop artists. Don't get me wrong, I have nothing against that. Kung pinag-ipunan mo naman talaga at hindi mo naman ginodiyos, gusto mo lang, fan ka lang niya. Hindi mo idol. Pero ang point ko is this, kung nakakapag-ipon tayo sa mga mamahaling bagay for entertainment, di dapat nakakapagbigay din tayo, kaya rin natin pag-ipon para sa ating local church. Sa darating pong June and July, doon na po matatapos yung ating pong Amazing Expansion 2024. I encourage you and challenge you na tapusin natin yung ating kinumit sa ating pong lipat tahanan. Oplan lipat tahanan.
ngayon pong 2024 because our church will be moving to another venue na mas malaki na kung saan mas makaka-cater tayo ng marami pang tao at mga tao magiging Christian. Ulitin ko, ang mga disciples noong unang panahon, hindi sakim at madamot. Ngayon kaya, makakapagbigay pa rin po kaya tayo. Ang pagbibigay ay responsibilidad ng isang tunay na Christian. Pangalawa, give according to your ability. Listen, sabi each according to their ability or to his ability. Give according to your ability. Ang pagbibigay po ay personal na desisyon. Giving should be proportional to your own ability. Hindi ka naman hinihingan ni Lord ng malaki ibigay eh. Listen, kapag tayo ay nagbibigay ng ating tithes and offering, ang pagbibigay po natin, desisyon na dapat nagbibigay at proportional po ito. Ibig sabihin, nagbibigay sila noong unang panahon ayon sa kanilang kakayahan. Ibig sabihin, ng bawat isa ay gumawa ng paraan para magbigay. Ganon din po sa atin. Giving is dapat gumagawa po tayo ng paraan para po tayo ay makapagbigay. Listen, giving is not about the amount, but about the heart behind it. Ang pagbibigay po, hindi ito patungkol doon sa presyo, sa amount na binigay mo. Patungkol ito sa likod. Patungkol po ito sa puso mo. Kaya ipanalangin mo, magkano ang ibibigay mo na tulong sa iyong church. Biblical po ang pagtulong sa local church. Pangatlo, give with accountability. They gave the money to Barnabas and Saul. Barnabas and Saul took this gift meaning money, to the leaders of the believers in Jerusalem. Ano makikita natin? Accountability, may sistema sila. Hindi sila sabog-sabog. Kaya tayo, kung ikaw part ka ng church na ito, para hindi sabog-sabog, isa lang po muna ang ating binibigyan. Ibig sabihin, yung ating pong local church, doon po tayo nagbibigay. Hindi kung saan-saan, doon ako magbibigay. Hindi, doon ako sa kabila. Kung saan ang local church mo, ito na lang pinakasimple. Kung saan ka kumakain tuwing linggo ng iyong salita ng Diyos, corporately, kung saan ka nakikipiknik, doon ka dapat magbibigay. Hindi sila sabog-sabog. Napakaayos yung kanilang pagtulong. Now, sino yung mga primary recipients ng pagbibigay? The disciples, sabi ng verse 29, the disciples each according to his ability, decided to provide help for the brothers. Ang unang-unang palang tinulungan nila ay ang mga kapatid nila sa pananampalataya. Nakakalungkot isipin, minsan nakakalimutan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Nakakalimutan natin silang bigyan, nakakalimutan natin silang tulungan, nakakalimutan natin silang bigyan ng time, pag-spenda ng talent, at bigyan ng treasure. Alam niyo po kung meron man po magtutulungan sa panahon ngayon, na tayo po ay may mga pangangailangan, yun ay yung mga magkakapatid sa pananampalataya. Simple lang naman po eh. Kung meron mang unang makikinabang sa blessing mo, isa doon, una dapat, yung iyong kapatid sa pananampalataya. I'm not saying na huwag mong suportahan yung pamilya mo, yung mga kapatid mo sa dugo, pero huwag mong kakalimutan yung kapatid mo sa spirito. Ipahalata natin ang ating pagiging tunay na Christian. Makipagtulungan, tumulong, at magbigay po tayo. Bakit? John chapter 13 verse 35. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Paano mo malalaman na mahal mo ang kapatid mo? Tulungan mo. I-bless mo. I-encourage mo. I am always reminded of this quote. Sabi nitong kasabihan na to, we can give without loving, but we cannot love without giving. Alam mo bang pwede ka magbigay na hindi ka nagmamahal? Basta magbigay ka na lang. Pero hindi pwedeng nagmamahal ka na hindi ka nagbibigay. Marami pong nagbigay na pero wala namang pagmamahal. Pakitang tao lang. Pero hindi pwedeng sabihin natin na nagmamahal tayo pero wala tayong ibinibigay. Posible yun. If you want to practice authentic Christianity,
You must not only win the lost, not only build the found, but you must also help the church. Kung nasaan kang church, nasaan ka umaattend tuwing Sunday, whether virtual o physical, doon ka tumulong. In conclusion, sabi po ni Dr. David Otis Fuller, sabi niya, if you were arrested for being a Christian, would there be enough evidence to convict you? Kung makukulong ka daw sa pagiging Christian, meron bang sapat na ebidensya para makulong ka? Kung maaaresto ka sa pagiging Christian, may makikita kayang ebidensya? I hope makita ang ebidensya sa iyo para masabing ikaw ay tunay na Christian. Lastly, sabi po ni Charles Spurgeon, God save us from living in comfort while sinners are sinking into hell. Kapatid, huwag tayong maging sobrang komportable sa Kristyanismo na ngayong 21st century because baka dumating ang punto na magkaroon ng matinding kaguluhan sa lugar natin at doon lang natin mararanasan kung gaano kahirap ka-challenging at kung gaano dapat sa kabila ng mga challenging situation, nagpapaka-Christian pa rin tayo. Naway, mabulabog tayo sa ating pagiging komportable na. Yung umaattend ka na lang, yung nagbibigay ka na lang, pero di ka na umaakay ng kaluluwa. Di ka na nagdi-disciple o nagpapadisciple. May it never be. Naway lahat po tayo ay kumilos at huwag maging komportable habang ang iba ay papunta na sa impyerno. Christians, don't be comfortable. People need Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this evening. Father, we ask forgiveness for our shortcomings, for our weaknesses. Patawarin niyo po kami kung hindi namin naisasabuhay yung aming pagiging Christian. Sa mga sandali pong ito, Panginoon, kung meron man dito sa gabi, umaga, tanghali na ito, na ikaw ay nakikinig ngayon at wala ka pang relationship sa ating Panginoon, we're here to win you. Kagaya mo, minsan din sa akin may nagbahagi ng mabuting balita. Kaibigan, let me just share with you the good news. Ang good news ay mahal ka ng Panginoon, kaya lang nagkasala tayo at ang ating kasalanan ang naging dahilan para tayo ay mapawalay sa Diyos. At ang tanging paraan para tayo ay maligtas ay sa pamamagitan lamang ng mabuting balita, ng mabuting gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. If you're that person, why don't you consider surrendering your life to Jesus and live a full and satisfying life with God? Father, I pray for salvation right now in the name of Jesus for that person. Sa mga kapwa ko namang Christian na may matinding pinagdadaanan, I pray that God will restore you. I pray that God will heal you. I pray that God will give you financial breakthrough, mental breakthrough, relationship breakthrough, and spiritual breakthrough, most importantly. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. To you belongs all the glory, the praises, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Are you blessed? Ngayon po panahon para i-apply yung ating po mga natutunan. Ngayon po, we're going to our dadako po tayo sa ating pong isang napaka-importanting part ng ating pong pananambahan. Wala pong iba yung ating pong pagbibigay. If you're a Christian at part ka ng local church na ito, it is our responsibility. Giving our tithes and offering is every Christian's responsibility. Let us give according to our ability. Abilidad po natin, ibigay po natin kung ano ang nararapat para sa ating Panginoon. And let us give with accountability. Nandyan po yung ating accountability na grupo, yung ating pong finance department na nangangalaga po ng ating po mga kaloob sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng local church na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.
Don't forget, i-commit po natin, tapusin po natin yung mga pledges po natin sa ating pong amazing Expansion 2024 entitled Lipat Bahay. Oplan Lipat Bahay. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa po magsama-sama tayo next week for another exciting topic sa ating pong brand new series for the month of May entitled Give and Take. God bless.